Alright, magandang araw po sa ating lahat. At ito na naman ho tayo, no? Magtatalakay na naman ho tayo ng bagong topic, no? Dito sa atin pong 4K, no? But this time nasa kaalaman at karanasan po tayo, no? Ito yung usapin ng mga social work or the social workers hour. Alright? Ang atin pong tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa mga social work approaches, no? Ano pa itong mga social work approaches, no? Marami ito pero isa-isahin po natin. Alright? Okay. Ano nga ba itong social work approaches? Okay? So, social work practice refers to the activity carried by our social workers in varied settings, no? Ibig sabihin, ito yung mga activities na ginagawa ng ating mga social workers saan man sila naroroon. Alright? Okay? This is an approach in social work na refers to the means of the manner in which social worker comes closer to a client or the client system. Alam mo yon, na kapag hindi ka masyadong halimbawa, parang nagliligaw lang yan, ano? Kapag medyo suplada, no? Yung ating nililigawan, 'di ba na-challenge tayo, 'di ba? Okay? Ganon din naman ito sa client, no? So, gagamit tayo ng mga approaches para makalapit tayo sa ating client, makapalagayan ng loob at makuha natin yung iba't ibang mga concerns niya para makatulong tayo ng mas mabuti. Alright? So, yun po practice approaches. Marami tayong iba't ibang klase ng social work approaches, no? Napakadami ho nito. Iba-iba pong settings, no? Pinapractice po ito. So, this time, atin po itong isa-isahin. Una na dito, yung generalist approach. Pangalawa, yung specialization. Pangatlo, clinical field or clinical social work. Pang-apat, crisis intervention. Pang-lima, total family approach. Pang-anim, barangganic approach. Pang-pito, community outreach. Pang-walo, integrated practice. No? So, isa-isahin natin yung 8 na yon, no? Napakadami, no? So, simulan natin dito sa generalist approach. Ano ba itong generalist approach, no? Dito, ang social worker, no, with a generalist perspective is more of a versatile worker who has a general understanding of people, situations, resources, at marami pang iba, and who has the basic skills of observation, communication, problem solving, at marami pang iba. Ano? So, pag tiningnan mo general, from the word general, hindi po ito military general, no? So, generalist approach. Ibig sabihin, malawak ang iyong kaalaman, marami kang alam, kaya pwede kang makipagsabayan kahit na kanino, no? O kahit saan. So, ibig sabihin ang social worker dito versatile, no? Versatile, no? Pwede ka sa admin, pwede ka sa operation, pwede ka sa hospital, pwede ka sa clinical. So, ibig sabihin malawak. Kahit saan pwede, no? Ang mahalaga kasi dito, mayroon kang general understanding of people, no? Yung sitwasyon, yung mga resources, pati magaling ka, no? Or mayroon ka ng existing na ganito, no? Observation, communication, marunong ka, magaling ka sa problem solving. So sa generalist, hindi po ito specialized. Ano? Kaya nga generalist. Alright? So that's one of the approach of social work. Number 2, specialization. Ito na, no? Kung kanina, generalist. Dito naman, specializing social work or specialist ang tawag sa'yo.
Sa Region NCR, mayroon kaming tinatawag dyan na mga specialized social workers, no? May specialist sila. Sa other regions, wala eh, no? So this requires expertise, knowledge, and skills with special interest. So, ibig sabihin, pare-pareho tayo graduate ng social work profession. Pare-pareho tayo may background, may experience. Pero mayroon kang line of interest na dito mo hinuhubog ang sarili mo. Ibig sabihin, ito yung pag sinabing ganito ang expertise, ikaw yun. Okay? Okay? Specialized ka, kunyari, sa kabataan. Specialized ka in handling trauma. Specialized ka in sector ng women, no? So dito ka nakafocus. Ito yung specialization na tinatawag. It focused according to population served, such as family welfare or focal problems. For example, child exploitation, practice setting, sa hospital, medical, or method used, kagaya ng caseworker or community worker. Okay. So, ano bang ibig sabihin yan? No? So, ibig sabihin, pwede ka maging focal sa family welfare. Pwede ka maging focal sa children, lalong-lalo na sa mga exploitations, no? Pag sa hospital naman, medical setting ang practice, no? So diyan nagagamit yung casework, no? Kung gusto mo naman specialized on community organizing, then dito mo gagamitin. Ibubuhos yung skills, talents, knowledge, and resources mo para sa field na gusto mo. Alright? Ako, ang specialization ko ay sector ng elderly or aging sa residential. Kasi galing ako doon eh. No? Tayo ang nagpa-level 3. The first center and institution of DSWD na nakakuha ng Center of Excellence or itong level 3 accreditation issued by the Standards Bureau. Ito pong pinanggalingan ko, ang DSWD Haven for Elderly, no? So naging model ito para sa lahat ng NGOs, DSWD facilities, at naging sa LGUs at pati sa international community, no? So kaya ako naging specialized doon dahil parang dinamdam ko, no? Parang inabsorb ko lahat na kailangan ng mga sektor ng aging, no? So focal din ako sa women, no? Dahil sa ating mga advocacy protecting women, no? Pati sa disaster, no? Focal tayo, no? Siguro marami pa children, depende sa practice eh. Galing kasi na ako ng iba't ibang sektor. Kaya sa tingin ko may specialization din ako na alam sa iba't ibang sektor. Bukod sa general na knowledge ko. Or sa ngayon kasi general practitioner ako, no? Okay. Now, tingnan natin ngayon itong clinical social work, no? Sa clinical social work, this is a practice approach of casework. Yan. Which focuses on the biopsychosocial formation, not on social pathology. Pero pag clinical na kasi, iba na yung pinag-uusapan dito. No? Sa Pilipinas, iilan lang itong mga clinical social work practitioners natin. No? Ang iba dyan, nandyan sa NCMH, no? National Mental Health, no? Meron din tayo sa yung mga organization, no? Na na-engage, ang kanilang mantra ay casework, no? Pwede sa adoption, clinical social work, no? Ang focus niya, biopsychosocial formation. Kaya nga tinawag biopsychosocial formation. Bio, ha? Bio means ito yung tayo, no? Psycho, no? The mind, no? Na gusto mong magkaroon ng social formation. Okay? It is sometimes called advanced direct practice
na ba itong advanced direct practice? O nga, tinuro sa atin yung social case management, very basic. Pag sa clinical, masyado ng advanced dito, no? So yung terminologies na sabi nga natin na hiram, no? Sa mga treatment personnel, no? Ay nagagamit na ito at kaya nang isagawa ito ng atin pong mga clinical practitioners, no? And this now emerging an area of specialization. Okay? Pang-apat, itong crisis intervention. Ano ba itong crisis intervention, no? Siyempre, pag sinabi nating crisis, kailangan i-manage natin ito. Lagi tayong may solusyon. Alright? It is a form of first-line intervention or short-term intervention with clients in stress. No? Form of first-line intervention. Ibig sabihin, bago yung kabuuhan, ito muna dahil ito ang kailangan. Crisis eh. No? Ibig sabihin, nasa period lamang siya ng crisis situation. Okay? Hindi yung pangmatagalan na problema niya. Okay? Kaya, ang ibibigay sa kanya na solution ng social worker, no, practicing this approach, mga short-term intervention. Ito ay kagaya ng CIU o crisis intervention ng ating DSWD at ng LGU. Mga pangunahing basic solution, no, para doon sa mga clients in stressful situation. The aim of this approach is to prevent psychosocial stress from becoming overwhelmingly harmful. Yon. Kaya pag mayroon ka nang nakikita na mga something, wag mo nang hintayin na lumala pa to. No? As a social worker, wag na natin hintayin pa na matindi pa ang abutan niyan in the future. Mapapagod tayo eh. So, lagyan na natin kaagad ng depensa. Ika nga, first line of defense, basic treatment. No? Second line of defense, additional treatment needed. And then kapag talagang matindi ng problema na kailangan ang long-term solution, then ibigay mo yung long-term solution na kailangan niya. Okay? Alright. Next, itong total family approach. Ano naman ito? Panglima. This refers to the discovery and utilization of the strengths within the family that is among its individual members to solve individual and family problems. This approach is geared to the revitalization and enhancement of family life. Pag sinabing total family approach, hindi lang individual ang focus mo dito, no? Hindi lang isang tao, kundi pati na yung surrounded by the biopsycho well-being, no? Yun nakapaligid na, no? Kaya nga total family approach eh. Ibig sabihin, titingnan mo rin ito bilang social worker, no? Sa ganitong approach. So hindi individualize, kundi kasama yung family sa pagbibigay ng interventions. Alright? Sa bibigyan ng intervention rather. Alright? Next, itong barangganic approach. Ang barangganic approach refers to the application of community organization method using the barangay council or a similar structure as a point of entry to gain access or come closer to the community. Ano ba yan? No? Itong barangganic approach ha, tandaan ninyo ha, application ng community organizing method, no? Na ginagamit ang council, no? Or mga struktura as part of entry para makapasok doon sa community. Okay? Ginagamit dito yung CO method and process in the development of depressed barangays with emphasis on citizen participation and self-reliance. Ayan, nakita nyo na ha. Development of depressed or poor barangays, ng emphasis natin is citizen participation and self-reliance. Dalawa ha, citizen participation and self-reliance. Ang citizen participation, ang aim mo dito, no,
is to provide education, no? Sinabi mo sa kanilang problema, dapat sila makialam. Dapat sila mag-participate. Dapat sila makibahagi para hindi lang ikaw ang nakakaalam. So, engaging the people in the community to participate in combating and providing solution when it comes to their problem, no? And ang end result dito ay sila ay maging self-reliance. Maging self-reliance in a sense na hindi na sa mga susunod sila na ang gagawa ng kanilang mga solution at kaya na nilang sagutin kung ano ang problem ng kanilang community. Yun ha, self-reliance leading to self-sufficient, no? Para develop talaga ng todo. Okay? Pang-pito, itong community outreach. Ano ba itong community outreach? Ano? This refers to the efforts of a social agency to reach out a helping hand to a community which can use some assistance without waiting for the people to come to the agency to ask for help, no? Many citizens do not know whom to approach or where to go in times of need. Yan. Kadalasan, ang social worker, ginagamit itong approach na ito, no? Kapag gusto ng isang agency or organization na mag-reach out para makatulong sa community. Na hindi na kailangan na ang kliyente ang pupunta or maghanap sa agency, pupuntahan yung isang opisina, no? Kundi sila mismo dadalhin yung programa sa community, tapos halimbawa conduct ng Bible study, feeding, literacy sa street education. Gawain ko po yan before, no? Way back nung ako ay nasa Concordia Children's Services. Hindi na kailangan na maghintay ka doon sa mga kliyente, no? As a social worker, punta tayo sa community para tayo ay magpakilala sa ating mga programa doon sa mga clients na nangangailangan ng tulong. And little by little, na-encourage mo sila at nakikilala nila yung program. Darating yung time, pupunta sila sa agency mo, no? At lalo kapag nagpo-provide ka ng makakatulong sa kanila, no? Nasubukan ko po yan sa Concordia Children's Services. Yung mga outreach project namin before sa street children. Ako ay pumupunta sa community, sa street mismo. Nagko-conduct ng street education, Bible study, nagwi-feeding, of course with coordination with the PNP, barangay, ano? Doon mismo sa kalye, no? Kailangan makipamuhay ka sa kanila for them to follow yung vision ng inyong organisasyon. Yun nga, marami dito mga citizen ay hindi nila alam kung paano puntahan, no, ang isang opisina. Kaya pwede kang mag-conduct ng outreach. Alright. Yung last, itong integrated practice, no? Integrated practice, this refers to the use of the direct practice methods, singly, serially, or in combination, incorporating what is common or generic in all methods towards creating a better environment and maximizing opportunities for developing potentials. Ayan, ang medium na ginagamit ng social worker dito, itong integrated practice. So lahat ng mga interventions na alam mo, no? Pwede mong i-incorporate dyan sa inyong mga gagawin para tugunan ang pangunahing problems, no, ng ating mga client. At maging gabay ito sa mga opportunities, no, para ma-develop ang mga potentials nila, para hindi ang goal maging dependency kundi development, no, maging self-reliant. Alright? Okay, so ayan. So yan po yung mga iilan, no, sa approaches na ginagamit ng social work, no? 8 po 'yon, tandaan po ninyo, no? 8 na ginagamit ng mga social workers sa iba't ibang settings para i-apply yung best approaches depende sa pangangailangan ng atin pong mga clients, at the same time yung atin pong agency
where we are practicing our social work profession. So muli, marami pong salamat at magandang araw po sa ating lahat, and thank you for listening. Sana marami ho kayong mga natutunan dito sa maliit na kakayanan dito lamang sa atin pong kaalaman at karanasan bilang manggagawang panlipunan. Maraming salamat po.